thou say in thine heart, my power and my might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it is this day. And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish. As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. Ngayon kayo pang mapulihan sa iyong mga pag-aaral, Panginoon. Makita namin katotohanan niyo, Lord, kung paano niyo gustong malaman namin itong mga bagay nito, Lord. Seryoso kami dito, Lord, at kayo po yung makita namin, mga points niyo, Lord, mga message. Makita namin ito dapat namin gawin, Panginoon, para sa aming progress din, Panginoon, para sa aming kabutihan. So I pray, ang bawat isa ay makinig, Panginoon, at tumalima rin sa inyong mga salita, Lord. Mag-ala sa mga ito, sa aming pag-aaral kayo maluwa natin. In Jesus' name we pray. Amen. Nakapo na po. Kalambat ang hina ng mic ko. Okay, dito po tayo, ha. Wala dyan sa gilid. Dito. Good morning po sa lahat. Good morning. So ito po yung quiz yung mamaya, no? 7, 8, 9. Ngayon yung 7 po ay medyo balikan natin ng konti. Kasi meron na po akong preaching dito. Kung naalala nyo po, medyo matagal na yon. Ang title natin dun is The Faithful God. Okay? Nabasa nyo yan dyan, di ba? So maganda yung ano dito eh. Nire-review na lang to ni Moses. Ito yung ginawa nila dati. Okay, yung pangako sa kanila, patayin nila yung lahat yung mga tao doon. Ba't ang sama? Hindi masama yun. Ang Diyos ang nagsabi niyan, parusa sa kanila yon. So pero ngayon, ang title natin ngayong umaga, mamaya iba naman, sa 8, sa 9 tayo mamaya. So ngayon, to know what was in thine heart, sabi dyan sa verse 2. Okay? Kaya sinubukan, by the way, yung Deuteronomy 8, ito yung isasabi lang sikat na kinukote ni Jesus. Itong buong chapter, kaya paganda nito. Ang dami dito, yung word niya, syempre, diba, sa Matthew 4:4. And then, dito, madami dito. Then, last, natapos natin yung Deuteronomy 6. So, mga ano to, yung mga sikat to. So, kasi, napaka-importante rin. And, so, aralin natin ngayong umaga. Tutok tayo, huwag tayong Okay. Sabi dyan, ang title natin ulit, To know what was in thine heart. Sa Tagalog, para malaman, hindi sinabi kung sino. Kasi ang Diyos, alam niya na lahat eh. So, sino kayang gustong malaman ng sino dapat makalam kung ano nasa puso natin? Parang ang Diyos din, parang ganon. Pero pwede rin tayo din, o ibang tao. Alam mo ba kung nasa puso mo? Nasabi si Jeremiah, alimutan ko lagi, 17:9 ba yun? The heart is deceitful above all things. Who can know? And desperately wicked. Who can know it? Yan. So, para malaman nyo ano nasa puso ko, pastor, parang di, alam ko na yun, ano nasa puso ko. Hindi nga ganun eh. Kaya maganda yung lesson natin ngayon, i-reflect nyo kung ano yung buong buhay Kristiyano nyo ngayon, hanggang ngayon. Napaka-applicable nito kasi sa kanila, sila yung people of God dati. Sinubok sila, binigyan ng blessing, makikita din namin lahat yan. Para daw malaman anong nasa puso. Bakit importante kung ano nasa puso? Sabi rin sa Bible, sa Proverbs, ang sabi doon, about the heart din. Bukod doon. For all, nakalimutan ko For ano nasa puso mo, yun ang lalabas, di ba?
For as the mouth, for as the heart, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, no? So, kung anong sinasabi mo, yun ang unang laman ng puso mo. Ganon din yung gagawin mo. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo ginawa yun. Ba't di ka nag-review sa Bible quiz? Kasi para sa'yo, hindi importante yun. Bakit ka masipag? Ba't maaga pa lang sa church? Kasi alam mo doon ka matututo, may encourage ka, pag late ka, sira agad yung ano mo eh. Diba? Hindi ganun priority mo yung church pag ikaw ay late. So ano pa? Example, yung asawa mo, mahal mo ba yung asawa mo? Alam niya ba yun? Bakit? Kasi nakikita rin sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. So, napaka-importante nito, heart. Sabi nga nila, the heart of the problem is the problem of the heart. Alam niyo ba yun? Ulitin niyo nga. The heart of the problem is the problem of the heart. Pag sinabing heart of the problem, ito yung pinaka. Pag sinabi kasing heart po, kora, ano yan, nasa core, nasa gitna. Tapos sinabi heart of the problem, ibig sabihin, ito yung pinaka root cause, no? Ba't may problema? Bakit hindi matyaga? Bakit tamad-tamad? Bakit mali-mali? Bakit madalas yun nasa problema, nasa puso? Hindi lang basta sa, hindi ko kasi alam yun eh. Pag hindi mo lang alam pero gusto mo, aalamin mo. Pero pang problema, yung puso na pang problema talaga. Kaya yan ha, kaya again, para malaman kung ano nasa puso natin, subtitle natin, para magkaroon tayo ng ano, the process of how faithfulness is determined. Okay? Ang proseso kung paano natin malalaman kung tayo talagang faithful o yung ibang tao. Kasi magiging manager din kayo, malalaman yung mga bagay na yan eh. Minsan, kaya malaki sweldo nyo mga yan, doon di rin, pero minsan talaga, bakit? Kasi sila yung nagpapalakad. Pag hindi nila alam yung tao, ang hirap po. Ganun sa church. Ganun din mga anak mo. Ba't di nag-aaral yung anak mo? Kasi baka iba yung natupag. No? Sa palagay niya, hindi importante yun. Talagang hindi mag-aaral yan. Mayaman naman kami. Hanggang kailan yung yaman mo? Isa lang magkasakit sa inyo, bus yan. Ikaw matalino ka. Madiskarte, masipag, maayos ang karakter mo. Ulitin ko ha, the process of how faithfulness is determined. So, para malaman natin, alam na ng Diyos lahat yan eh. Pero parang pinapalabas niya dito nga, sinubok sila ng Diyos. Para malaman ng Diyos, ano nasa puso nyo. Parang ganun. Pero again, alam lahat ng Diyos. So, kaya mag-focus tayo para din, alam nyo ba ang puso nyo? Mabait ako, pastor eh. Palagay mo lang yan, di ba? Pag nag-soul winning tayo, bakit natin ginagamitan sila salita ng Diyos? Feeling nila mabait, gano'ng mabait ang mabait. So, susubukin mo salita ng Diyos, ito sinabi salita ng Diyos, mag-iisip ngayon yun. Ay, hindi pala akong mabait kasi wala palang matuwid, wala kahit isa. Nakita niyo yun? So, ganun din tayo ngayon. Huwag kayong mag-assume na mabait ako, alam ko na yan, okay naman ako. Kung ligtas ka, salamat. Pero marami tayong bagay na aralin pa. Lalo sa paglilingkod. Paano tayo makapaglingkod nga na maayos? Meron pong nasa madaming banggit kasi niyo kahit mga pastor na, tsaka yung magpapastor, di ba? Doon pala nagkakaalaman. Dati isip-isip ko yun. Ano ba to? Kaya sabi no, iba, pastor na, iba, parang worker na, ganyan. Tinawag ba talaga ako ng Diyos? Ganun pa yung tanong. Kailan mo dapat alamin yun? So, umpisa, hindi yung andun ka na sa kalagitnaan. Naniwala kayo, kaya nga, lalo naman tayo, amen? Huwag nyo isipin, nandyan na kayo ako. Papasalamat ako sa bawat isa sa atin dito. Pero hindi ko iniisip na ito. Sigurado si Pamela, sige, forever na to hanggang dito. Sana. Pero hindi ko sinisigurado yun. Kayo din. Alam nyo ba ang nasa puso nyo? Lahat kayo, ha? Kaya nangaralin natin, ha? Para maintindihan natin kung paano pala ginagawa ng Diyos yun at para maintindihan natin, makilala ang sarili natin. Okay, so isa-isa natin to. Mabilis lang naman to. Ilang verses? 30? 20 lang, oh. Ay, point number 1. Again, bakit natin inaaral to? Para maintindihan ang sarili natin. Maglilingkod ka sa Diyos. By the way, ganun din pala kahit sa trabaho. Kasi lagi ko iniisip eh.
Jamie nyo, ate Jamie nyo. Isa sa mga itatanong sa'yo dyan, sa amin dati, ganun. Kasi alam niya naman lang kung anong takbo nung kumpanya nila, di ba? So, tatanong, ikaw ba, willing ka mag-OT, kunwari, ganyan, ganyan. Tatanong agad yun, kasi kung hindi, ang hirap nung pipilitin ka. Amen? Iba naman, okay lang ba sa'yo padala sa ibang bansa kung sakali? Iba, gustong-gusto yun, iba ayaw. So, ganun din tayo ngayon. Hindi naman nagpapastor, pero ganun pa rin gawain. Soul winning, suporta sa church. Handa ka ba? Anong sinasabi ng puso mo? Bakit, by the way, puso mo ba dapat mo sundin? Yun ang tanong. Hindi nga dapat, okay? Kaya number 1, paano nalalaman ng Diyos at tayo? Kaya nabanggit kayo sa pastor, ganyan, kasi madalas sa atin kasi tayo, hindi tayo ganun ka-organize na ano, pero mas maganda nga tayo eh, yung structure ng Baptist na independent, ha? So, kasi, kung talagang maayos yung pastor, di maayos yung church. Madalas ay hindi, ganun. So, paano nga natin malalaman? At ikaw rin mismo, kung nag-abala ka magpasto, ganyan. Paano malaman? Di ko malaman eh. Walang bumubulong sa akin eh. May baliktad na may iba, binibiro naman lagi. Inaasal ka lang pala. Ay, pwede ka magpasto, no? Kala mo, yun na yun. Naasal ka lang pala. So, paano nga malalaman? Alamin natin. Number 1, ang Diyos mismo, paano ito mga anak? Paano malalaman maayos yung anak ko? Maraming paraan. Okay? Pero number 1, napansin natin dito, all the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware to your fathers. So again, ano pinipicture ng ang ano dito, promised land? Okay, hindi ang kaligtasan, hindi ang langit. That is the perfect will of God in the believers in this world. Yung perfect will of God. So ano yung perfect will of God sa atin? Kapag natin sa Mother's Day, babae, maganda, pamilyado, ganun din yung lalaki. Yan ang perfect will of God. Naglilingkod, maayos mga anak. Walang perfecto, pero at least ginagampanan mo yung dapat mong gampanan. May pagsubok yan. Hindi mawawala yan. Pero andun ka sa paglilingkod. Yan, perfect will of God. Hindi yung ikaw umaayaw, ayoko na, bibitaw mo yung bola, backslide, di ba? Hindi yung perfect will of God. Divorce, hiwalay, mga hindi yung perfect will of God. Amen? Iwanan mo yung anak mo, bahala ka na dyan. Hindi mo pinag-aral, hindi mo... So, paano nga tayo makakapunta doon? Anong ginagawa ng Diyos? Para tayo at ang Diyos mismo malaman kung ano nasa puso natin. At obviously, para makapagligod na maayos. So, number 1, yan. Anong ginawa nyo dyan? Sino dito kayo inuutosan? Taas kamay. Sinong gustong-gusto? Taas kamay. Wala din. Niloloko nyo ata ako eh. Ang hirap kasi, di ba? Kasi dito yung nanay mo eh. Alam ka naman sabihin mo, gustong-gusto ko po. Weh. Pero obviously, ano to, no? Proseso nga eh. So, number 1, sabihin ko na lang, commandments are given and expected to be followed. Yan. Yan ang number 1. Para malaman ko, maayos yung anak ko, natututo, masaya, sa buhay. Pag inutusan ko, sumusunod. So again, ang proseso yan, hindi yan isang utos lang, sumunod ka kayo, next day, hindi na. Or, proseso yan. Pero gusto ko sabihin, kaya binigyan tayo ng utos, malalaman mo anong puso mo dun eh. Malalaman mo, submit ka ba sa Diyos? Mahal mo ba yung katotohanan? Diba? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Kahit mahirap yung inutos sa'yo, eh paulit-ulit yan, araw-araw yan. May mga rules na araw-araw ginagawa, diba? Basa, pray lang eh. Ay, lalo eh, pag church na, di once a week yan. Eh, meron pa tayong, maga, hapon, meron pa tayong midweek, meron pa tayong soul winning. So, lahat ng mga commandments ngayon, bukod sa gusto niya ma-accomplish yung gusto niya ma-accomplish, nalalaman niya yung puso mo doon. Kung sumusunod ka, maaga, masaya ka, bang sumusunod, nagkakaalaman anong laman ng puso mo. Amen? Amen. Tsaka yung mga binanggit pa dito, that you may live, lahat to para sa atin eh. Para sa atin yan, positive yan. Dumami tayo. Pwede mo kaya sa church yan. Gusto ba konti lang tayo? Kung pinagpapala ka dito, ang daming blessing dito, gusto mo konti tayo lang, gusto mo ba ganon? Mababaw ka pag ganon. May mga church ganon na ganon. Iba, member. Dati ako lang magaling kumawid dyan. Ngayon, may kaano na ako. Ayoko ng ganon. Dati ako yung pinaka-pogi dyan. Ngayon, maluluma ka rin eh. Huwag kang makasarili.
Then go in and possess the land. So again, yung gusto ng Diyos, yung kalooban niya, blessing, yung gusto na, mapa sa Kanya yun. Mapa sa atin, I mean. Kaya huwag kayo magdududa, ba't pinapahirapan ako, isa sa mga parusa ng Diyos minsan sa atin. Ako, inaano ko rin yung sarili ko, kung ano yung kalooban ng Diyos, ba't iba may blessing, iba sa dami, iba wala, medyo lang. Handa naman Diyos na ibigay lahat yan, kaya niya ibigay. Amen? So, evaluate yan ang sarili natin. Kasi yan ang sinasabi niya dito eh. Yung perfect will of God, gusto niya makamtan natin, basically. At yan ay pinangako na. Kaya may napalimutan ba ako dito? Kaya number 2 na pala yan, no? So, number 1, paano tayo nausubukan ng Diyos at tayo mausubukan ng sarili natin, malalaman natin. And by the way, hindi yan na, hindi naman yan naka-stagnant. Ibig sabihin, kung gano'n yung puso, carnal ako ngayon, carnal na ako talaga. Ay, nalaman, na-carnal ako. Pwede mong baguhin yan. Okay, pero minsan kasi may mga malalim na intention tayo na tinatago-tago mo pa, alam din naman. Alam din naman ng Diyos. Lalo sa trabaho po, pag ganyan, pag nag-apply pala ng trabaho, nako, best foot forward tawag dyan. Ay, manliligaw, ganun din yan. Best foot forward dyan. Manliligaw ka, talagang lagi maayos, mabango, maaga. Amen? Amen? Kasi sinasabi ko na sa inyo, pero dapat hindi manatiling ganun lang. Pag gando na, kayo na mag-asawa, dapat ganun pa rin. Nagtatrabaho ka na, regular ka na, wala ka nang pakialam. Nangyayari yun, pero hindi dapat. So yun. So gusto ng Diyos, makamtan natin yung blessing. May another point pa pala, pero, ayan, number 2 nga. Pero basta yung point number 1 natin, yung mga commandment, huwag nyong, ganyan naman, ganyan, puro ganyan naman, puro rules, ang aga naman, 3 beses, meron pa soul winning, bakasyon na nga, pray pa, basa pa, memory verse pa. Okay, so kailangan mo sundin yun. Siyempre, imagine mo, pinag-aalat ito, mga babae, dapat maayos ang sayot. Amen! Pag dating sa labas, iba na. Ano saysay nun? Huwag magmura, huwag magnakaw, huwag magsinungaling, huwag mandaya. Bible quiz na nadaya. Intindi no, lalo na siguro sa labas. Ang loko mo sarili mo. So, ang gusto ng Diyos, makakamtan nga natin yun eh. Yung point number 2, yung blessing. No? Pero sabi doon, kaya may commandment para sundin. Pag walang commandment, walang susundin, lalong hindi natin malalaman, maayos ba to, faithful ba to, o hindi. Basta pag sinabi niya, faithful ka ba? Opo, oy, salamat, praise the Lord. Hindi tayo ganun, hindi tayo bulahan dito. Yung ginagawa ng iba, tawag ni Pope sa mga the faithful. Basta umatin, the faithful. Sinisira yung meaning ng faithfulness eh. Una dapat ligtas ka, hindi, sumusunod. Amen? Sa tayo ito sinabi yung salita ng Diyos faithful, ano yung sabihin, mapagkakatiwalaan ka, mapagkakatiwalaan ka ba? Pag sinabing nagkatiwalaan kang pera, kung ano man yan, mapagkatiwalaan ka ba dyan? Kung sasarilinin mo lang, baka magnanakaw ka pa. So yan, kaya binibigyan tayo ng commandment. Ano yung 10 commandments? Kabisado nyo na ba yun? Last month lang yun, di ba? Last month. Ano yung number 1? Thou shalt love no other gods before me. Number 2, thou shalt not make any graven image in the heavens above, the earth beneath, the waters below. Number 3, thou shalt not take the name of the Lord in vain. Kaya yan po, oh my God, again, huwag kang ganun-ganun. Kasi mga showbiz, hindi yan ginagawang kalokohan at walang kabuluhan, ha? Hindi ko naman binanggit eh, my God, meron naman sa Psalms ng oh my God eh. Pero kanta yun, hindi yun yung natakot ka lang, nadulas, ay may ginawa. Eh, ngayon pa naman, mga pinapanood mo sa ay, oh my God, may lumindol. Ano naman yun? Ay, nagkamali. Yun yung gagawin yun, ha? Sus Mariosep, ganun din po yun. Jesus, Maria, Joseph po yun, ha? Ay, sus naman. Ay, nga, basta nakakasanayan kasi. Kaya nga, alamin mo rin. Amen?
Ano pa? Ano yung number, ano na tayo? Ano yung 4? Keep the Sabbath, to keep it holy, sanctify, no? So again explain natin yan sa Hebrews. Yan ay kaligtasan, yung rest. So hindi tayo mga Sabadista, amen? So pero yon. So number 5, mother, no? Honor thy mother and father, that thy days may belong on the earth and the land where the Lord giveth you. So may pangako yun. So honor your mother and father. Alam mo ba yun? Mga dinadaan-daanan mo lang yung magulang mo. Kahit mo, sinasanay ko itong mga to eh. Kasi pag di nyo sinanay, wala talaga. 6. Thou shalt not kill adulteries. Thou shalt not commit adultery na ba? Steal. Bear false witness. Huwag ka magsinungaling. Thou shalt not covet. Huwag kang mainggitin. Huwag kang mainggit. Huwag mong paghahangaran yung hindi sa'yo. Alam na natin yung commandment. Ba't binigay yung commandment? Para nga malaman mo. Alam din naman ng Diyos yan, yung puso mo. Para kung magagawa mo ba, kung talagang tapat ka. Pag ikaw ayaw mo ng rules, kitang-kita sa mga bata eh. Diba? Kaya napansin nyo naman, pag tayo medyo maayos tayo dito, nakikinig, maayos yung damit, hindi makulit, hindi maingay. Maganda yung pag-aaral natin, di ba? Napansin nyo yung pag meron tayong bisita na magulo. Kailangan sabihan nyo, kasi una hindi tayo mag-concentrate, pero sila, basic pa lang, hindi na alam, paano matutuwa ang salita ng Diyos yun? Kaya yan. Number 1, commandments are given and expected to be followed. So, nalalaman natin ang sarili dyan. Okay? So, by the way, sa verse 3, sabi dyan, ito yung kinote din ni Jesus sa Matthew 4:4, sabi dyan, and he humbled thee, suffered thee, dito tayo, and feed thee with manna, which thou knowest, and neither fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of God, that man live. So, ang priority dito sa commandment, especially, salita niya. Okay? Napaka-importante nung kasi sinabi dito, hindi ka lang nabubuhay sa pagkain. So, gaano ka-importante yung pagkain? Kumain na ba kayo? Hindi pwedeng hindi, di ba? Wala kang lakas yan. So, gaano ka-importante yung pagkain physical? Ganon din salita ng Diyos. Yun ang commandment ng Diyos. Basahin, alamin. Kaya, minsan na ano pa rin ako iba, hindi nagbabasa. Or hindi ko lang alam, iba, totoo ba yun? Kasi pag di mo ginagawa yan, naku, manawala ka. Sa daming kulto ngayon, alam niyo bakit dumadami yan? Diba? Minsan gusto kong isa-isayin yung mga ganyan eh. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, baka pwede gawin natin seminar. Okay, papakinggan natin yung iglesia ni Manalo Ministro. Makikita natin yung tama, yung mali. Parang critical thinker tayo, hindi yung ang dali mong dalin. Ng parang yun nga, toss to and fro with every wind of doctrine. Hindi tayo dapat gano'n. Kaya importante salita ng Diyos para malaman kung tapat ba tayo hindi. By the way, gano'n din sa banat lagi sa mga kulto. Okay, may niwali ba, si kapatid Soriano, napakaganyan. Napakagaling sa Bible, ganyan. Tama ba? Laging gano'n. Tama o mali, gano'n po ang tanong dyan. Okay, gano'n din sa faithfulness. Pag sinabi faithful kasi tapat eh. Hindi, madali pong pekiin po yan. Yung punta ng church. Diba? Yung mga Catholic nga ngayon, binibido na naman yung ano nila. Ang daling pigiin yan. Paano naman lang faithful talaga? Sa katotohanan. Amen? Kaya again, napaka-importante. Every word. Hindi yung tinupad mo yung iba, hindi. Wala kang pakialam sa iba. Iba ngayon kahit mga pastor, walang pakialam sa end times. Pag ganun. Importante yun ha. Oh. Ba't ganun? Wala. Minsan, tamad or what. So, hindi faithful. Kaya, anyway, ano ko lang sa point number 1, commandments are given, expected to be followed. Pinaka-importante, magbasa ng Bible na parang tinapay, parang pagkain yan. Pag hindi ka magtapat dyan, maniwala ka, mahuhuli ka. Ngayon, hindi lang pataasan niya sa quiz. Kasi magaling talaga sa utak eh. Kaya tanong, inaalam mo ba yan? Sinusunod. Okay? Number 1, commandments are given and expected to be followed. Number 2, balik tayo sa verse 1. Sabi po dyan, bandang huli, which the Lord swear unto your fathers. Ulitin ko ha.
binigyan sila ng commandments, pasundin, and then, nakapunta sila kasi again, di sila mapuntahin ng Diyos pag di sila sumusunod eh. Kung alam niyo yung kwento, di ba? Gera yun eh. Kung takot ka, wala kang tiwala sa Diyos, diyan ka na lang sa wilderness, mamamatay ka na dyan. At marami nga namatay sa kanila. So, pero, ang point nating pangalawa, again para malaman yung nasa puso natin. Kasi ito style ng Diyos, hindi lang ito style lang kung ano-ano, sino. Eh sabi dyan, yung promised land pala ay pinamis, kaya nga promised land eh. Which the Lord swear. Anong significance no? Ganito po yan. Sa ating mga Kristiyano, wala nga tayo dito kung di natin naniniwala tayo sa langit at impyerno, di ba? So, syempre, ayaw natin sa impyerno, pinangako ng Diyos ang langit at marami pang ibang rewards. So, kaya point number 2, paano malalaman nasa puso mo? Puso natin, ibang tao, promises fulfilled, and then blessing and provisions given. Sa Tagalog, yung iba po kaya, napansin nyo, yung iba, hindi nagtatapat, hindi nga pupunta sa church, hindi sila naniniwala eh. Okay, naligtas na ako, salamat, bye-bye. Hindi sila naniniwala, may mga bagay pang kailangan tuparin. At may mga reward na kailangang makamtan pa at maganda para sa atin na makamtan yun. Yung iba, mas importante matulog, maglaba, at mag-excuse, kung ano man yan. Ito nyo ba yun? Kaya makikita kung tapat ka talaga, kung anong laman ng puso mo, kung naniniwala ka sa mga pangako. Yan ang pangalawa at saka mga blessing. Ano lang naman yan, kahit naman di ako tapat, pwede na magkaroon ng bahay eh. Di ba yung mga ganun ang dahilan eh. Totoo naman yun, pero anong paraan? At kalooban ba ng Diyos yun? Na walang tiwala sa Kanya, basta kaparaanan na sanliputan, basta gano'n, basta mag-aral, magsipag. Tama naman yun, pero gusto ba ng Diyos yung labas sa kalooban niya? Ibig sabihin, wala ka sa church, pero pinagpala ka. Pinagpala ka. Quote and quote yun, kasi sino nagbigay sa inyo? Ang Diyos pa rin eh, lahat naman galing sa Diyos, tama. Kaso, hindi nga kalooban ng Diyos eh. Kung extreme example na lang natin, kung nagnakaw ka, nagkaroon ka ng sasakyan ngayon, pwede mo sabihin blessing yun? Tigas naman ang mukha mo, pero yung iba ganun eh. Nanalo ka sa loto, kaya makasarili ka, basically, hindi ka naman nagtapat sa Diyos, nagkaroon ka ng kung anong meron ka, di ba? Ay, pamilya, blessing yan, pero meron. Sasabihin mo ba sa Diyos na tapat ka? Hindi mo masabi yun. Pero actually, ganyan na ganyan yung mga kulto ngayon. Kaya nga yung mga iglesia ng Manalo, yan, pinagmamalaki, yung lalaki ng building nila. At po rin ang pinagmamalaki nila. Yung mga baptist, meron din gano'n, pero hindi pinagmamalaki natin. Kahihiyan yun. Yun laging bungad mo. Dito na ngayon, kasi malaki dito, aircon, no? Kulto. Eh, may aircon din naman tayo. Hindi tayo kulto. By the way, pinatay na pala yun ng alam niyo ba yan? Yun ang asal sa kanila. Anyway, comedian. Anyway, so gusto ko lang sabihin dito, kahit mga bata po ganyan yan, kahit sa kumpanya, ganyan yan eh. May iba kaya nag-stay dyan, pwede lumipat. Ang pangako sa atin dito, pag dito tayo nag-stay, syempre ganitong, progression ng ganyan po yan eh, sa pangako. Ngayon, wala kang tiwala doon sa nagpangako sa'yo doon, alis ka na. Ganun lang yung kasimple. Ganun din minsan sa bahay, ganun din sa church. So, naniniwala ka ba sa pinangako ng Diyos? Yun ang tanong. Makikita po yan. Makikita yan. Yung pwede sabi lang. Pag yung mga hindi makapagtyaga sa ministry, hindi makapagtyaga, umupo lang dyan, mag-aral, Bible quiz, memory verse, pray, fellowship, hindi makatagal, walang tyaga yun. At kung yumaman man yun, ako kaya sa dahil, dami ko naaalala dun eh. Nakukumpara ko yun talaga. Kasi alam ko yung masakit sa pastoryo pag nawala yun, tapos wala kang pakialam bang wala na lang, di ba? Tapos makikita mo, kamusta? Okay lang ako. Backslider. Isip-isip ko nun, Lord, okay lang ba yun? Siyempre, hindi. Di ba? Pero ang tanong, anong balik sa kanilang Diyos? May parusa yun. Kahit hindi mo na-experience sa palagay mo sa ngayon, meron yun. Napag-aralan natin yan. Pero sabi ko lang dito, again, gusto nyo talagang masabi sarili nyo at totoo na tapat kayo? Tiwala kayo pag pinangako ng Diyos. Yun yun. Amen? Sinabi rin dyan sa verse 1 pa rin. Hindi. Marami pa dyan sa, mamaya sa point number natin.
Basta yung mga blessing. Alam niyo naman yung blessing, di ba, sa promised land? Mayaman yung lupa, di ba? Full of milk and honey, unlad, and then, of course, pag kayo pinotektahan ng Diyos, safe kayo. Pero actually, pag tinignan mo Israel talaga, nasa gitna po ng ano yun. Kaya nga, nakita niyo ba Israel? Sa mapa, nasa gitna ng Egypt, ng Africa, tsaka ng Asia, ano eh. Kaya pag may gusto sakupin talaga doon sa kabila, sila yung dadaanan pag land. Kaya hindi madali. Parang tayo din. Sino yung titirahin sa palagay nyo? Yung mga loko-loko una, yung titirahin nila. Yung mga Kristyano eh. Kasi tayo, hindi tayo. Yung iba sa atin, mahina, di lumalaban, pagpasensya. Ganun tayo eh. Diba? Mas kaya sino yung niloloko ng mga ano dyan? Yung mga nang lilimos dyan. Pupunta ba yan sa sinagogue o kaya sa Muslim? Maglilimos lang sa palagay nyo. Nakakita ba? Nayariin sila doon. Madalas lalo ko yun, mga pastor, yan. Ganun yan eh. Kasi iba nagpapaloko din. But anyway, number 2, promises fulfilled. Para malalaman ang puso mo, nagtitiwala ka of course sa mga pangako at mga blessing na pinapangako nga. Ayun. Sabi mo, bakit ganun? Ba't di nila ibigay lahat? Hindi ka na makitiwala nung lagi andyan na. Tsaka iba yung trabaho, iba yung ministry. Lagi sinasabi natin. Amen? So anyway, balikan natin mamaya yan. Number 2. Number 3. Sabi sa 2, verse 2, and thou shalt remember all the... Paibasa nga po, ready, go. Thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments. Ayan yung title natin eh, no? So, pero ano yung point natin dyan? Paano nga malalaman? Ano yung napansin sa umpisa? Paano ko malalaman na sa maliligaw na lang muna? Paano mo malalaman mahal ka ng lalaki? Ikaw? Hindi mo alam, bata ka pa naman eh. Buti naman. Yung idea ka, di ba? Ikaw, Sandra. Paano, ito na tunay na to. Ito na yung papakasalan ko. Paano malaman? Ha? Idea lang. Wala. Hindi mo pa naisip yan. Ikaw, Tricia. Hindi mo rin alam. Ikaw, Pame. Hindi mo rin... Iiya lang ata. Ito na si Ate Jamie. Paano nga yung klase ng paraan na nanligaw? O ito tama, totoo to. Kasi pakilala sa tatay, sa pastor, ano pa? Sabi ng intentions. Ah. Tsaka nirerespeto niya yung boundaries. Okay, tama lahat yun eh. Pero kung ginawa niyo sa loob ng isang linggo, tapos next month gusto kong pakasal na. Paano malalaman? Proseso. At saka, yun. Minsan matagal talaga. Ganun yun eh. Minsan pag matagal, ganun pa rin siya. In love na in love talaga sa iyo. Amen? Ganun din sa trabaho, nag-apply. Yan, sa pag-aaral nyo. Tinitingnan agad yan. Ano bang inaaral nito? Ay, nag-ano na agad. Gusto na agad magtrabaho eh. Ay, matyaga to. Ganun na sabi. Naku, ayaw nito mag-aaral. Nagbulakbol. Kasi masipag to. Hindi, baliktad. Alam agad ng mga gain. Naku, ito yung mga tipong aalis lang din to. Amen? Ganun yan. Kahit nga magaling eh. Tinitingnan po yan. I-hire mo. 6 months. Sinulat mo pa yung kumpanya mo, 6 months ka lang. May mga ganun, nasakit sa ulo. Pag ganun, ako yung nag-hire, wala agad yun eh. Ibig sabihin, anong hinahanap mo? At magtiyaga ka muna. Eh, late na sweldo eh. Malamang. Sinusubukan ka pa lang eh. Anong malaki agad? Oh, ganun din sa panliligaw, ganun din. Nasabihan mo lang na katulad niyan, ganda-ganda nung mag-church ka. Para sa kabutihan mo, ayaw. Anong laman ng puso niyang taong yan? Diba? Hindi seryoso. ML. Laro ka. Naglalaroan ka lang, may mga ganun eh. Ginagawa ka sport. Pasagutin ko to. 1 buwan lang, may mga ganun. Loko-loko yan. Oh.
Alam na alam mo to, may umuo nga dito eh. Totoo po yun. Kaya ngayon, ganun din sa pagiging anak ng Diyos. Sino yung pagpapalain ng Diyos? Yung tayo, 7 years pa lang tayo, pero hindi tayo nag-aano sa Panginoon. Amen? Pero yung ilang years ka pa lang, naghahanap ka na ng ano. May mga ganun eh. Nagreklamo sa support. Buti nga, may support eh. Independent ka nga, bakit ka nagreklamo? Amen? Yung iba nga, hindi aalis pag walang pangako eh. Wala na. Kaya number 3, anong paraan ng Diyos para malaman yung nasa puso mo? Yan, mga babae, sinabihan ko na kayo ha. Tsaka ganun din sa business, ano. Para malaman maayos isang tao? Pag matyaga, okay? Number 3, give time to perform. Yan ang paraan ng Diyos. Bibigyan ka niya ng, sige, gawin mo yan. Mahirap, matagal. Pag ayaw na agad, di ba? Naku, wala to. Mahina to. Amen? Yan. Yun yung kasuparan ng Diyos yun, huwag kang magmamadali. Lalo na pag maayos na may instruction naman, mayroon namang sa amin, sobra-sobra na nga yung ano eh, yung tawag dito, yung basta yung programa sa HR na ano, mag-stay ka kasi dito, patas tayo dito, grabe yung proseso sa amin. Eh sa church, isang tingin ko lang sa inyo, alam ko na eh. Kasi alam ko, masipag ba to? Matyaga ba to? Matalino ba to? Alam na agad yan sino yung tapat. Isa yan yung performance over time. Yan. Ibig sabihin, tumatagal ka ba sa mga kailangan mong gawin? Tama-tama sa atin ito kasi medyo matagal na rin tayo. Kaya ang tanong, ano yung na-expect natin ng kapalit niyan? Sa kanino kayo hingi? Diba? So, sa Diyos ka nagtatapat, sa Kanya hingi. Siya kayo maghihintay at never siyang nahuli. Hindi ka magmamadali. Lord, wala pa ang ganyan. Tanungin mo siya. May number 1, paano malaman ng Panginoon tsaka sa sarili natin yung puso natin, kung tapat tayo. Binibigyan tayo ng commandment and then pinapasunod tayo doon. Pangalawa, pinapangakuan tayo. Ang hirap nung walang pangako. Imagine sa may mga ganyan nga trabaho huwag kayo papayag pag ganun. Magkano mo sweldo? Secret. Basta malalaman mo na lang pag gano'n. Ba't ako may kilala mo yung gano'n, di ba, na natrap sa Saudi. Kasi pangako sa ganun pa naman yan, pag ibang bansa, kukunin agad yung passport mo. Kailangan mo promote, kailangan na ganyan. Bahala na, basta. Naku, takbo ka na pag ganun. Walang plano yun. Pero ang Diyos, may pangako. Ito. Kaligtasan muna, of course, panampalataya. And then, blessing, protection. Yan. Dito sa, inisa-isa dito eh. Mamaya, amen? So, may duda ba kayo dito? Yung iba, ang tagal na sa Catholic for example, iglesia man, hindi pa alam kung ligtas ba o hindi. Naku, parang kawawang ewan nun. Yung ba nagtsatsaga sila doon. Nakakawa, di ba dito? May masabi ba kayo ditong secret? Basta anong nangyayari pag ako'y nagtapat ng alam mo ba? Nagtapat ka na 10 taon. Anong pangako ng Diyos? Ha? Ma? Mapupunta yung pamilya ko. Sino pamilya? Pamilya namin. Hindi dito pag nagtapat ako. Amen. Sinabi ko ba yun? Isa yun sa mga okay? Nililinaw ko lang May mga taong talagang ayaw eh. Huwag mo nga, hindi sinabi ng Diyos sigurado maliligtas. Pero ang laki ng chance, amen? Lalo yung pamilya mong ikaw na yung nag-raise. Kasi lalaki ka eh. Amen? Pero tama yun, magandang desire yun. Ako din, yun yung desire ko eh. Amen? Pero tama yun din. Sabi din sa, di ba, Acts 16, 31, 32, di ba sabi doon? Believe it. What shall I, Sirs, what must I do to be saved? Sabi doon, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Yan. Ibig sabihin, malaki possibility. Of course, maligtas sila. Ang maligtas, siyempre, malid mo rin sa Panginoon. Tama rin yun. Pero alam nyo, di ba, hindi yung wala kayong idea. Lalo ka sa kaligtasan, pinaka-importante. Amen? Okay, so number 1, commandments are given, expected to be
Follow, number 2, promises fulfilled. Ibig sabihin, pinapangakuhan ka, and then tutuparin niya. At pag nakita mo yung blessing na yun, uy, maniniwala na talaga ako dito, and then lalo ka magtatapat. Lalo ka magiging masaya, mas masigasig ka kasi habang lalo natutupad yung iba, maliliit na blessing lang natutupad. Sigurado yung pinaka-blessing na sinapangako niya, matutupad din yun. Amen? Yung pala hindi ko nasabi kanina, no? And number 3, give time to perform. Yung hinahayaan tayo ng Diyos na masubok tayo ng matagal na panahon para malaman natin yung nasa puso natin. And then, next, verse 3. Verse 3 pa lang tayo. And he humbled thee and suffered thee to hunger. So, ba't sinayaan silang magutom? Tama ba yun? Ano ba yun? Kasama ba yun sa plano ng Diyos na magutom tayo sila? Ngayon nga sinasabi dito eh. Hinayaan ng Diyos yun na magutom sila. Pero sila naman ay pinakain din naman. Bakit daw? Para malaman nila na ang tao ay hindi naubuhay lang sa pagkain o sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Kung anong, ang point natin dyan, binibigyan tayo ng test and trial. Amen? Ganun po yan, para malaman ano nasa puso mo, susubukin ka. Eh masipag ka kasi, laging maayos, laging ma-increase, kunwari, ganyan. Diba? Laging masaya. Paano pag nangyari sa atin dito, kunwari, wala nang aircon? Kaya nyo ba yun? Wala nang sundo, wala nang lunch. Atin pa ba kayo dito? Ako, parang ayoko na mainit. Pero kung sakali, amen? Dati, napagtyaga kami dahil napakainit eh. Dito pa kaya. So, sinusubukan tayo. Minsan. Yan ang number 4. Ganun ang paraan ng Diyos para malaman. Kasi yung iba, unang pagsubok pa lang ayaw na, wala na. Amen? Nahina ito, hindi tapat to sa Diyos. Hindi ito tapat sa katotohanan. Medyo na-opera lang ng alis na. Medyo nasabihan lang. Napagsabihan lang, ayaw ko na, pinagsabihan ako eh. Ang dali mo namang manghina. So yan, so pag na-encounter nyo, talaga namang alamin mo na yun, sino ba nagbigay ng pagsubok? Ang Diyos. Itong point na to, medyo sikat na to eh, no? Kahit mga unbeliever. So hindi na mahirap. Basta yun lang, gusto ko sabihin, isa sa mga ginagawa ng Diyos para malaman sa puso natin, binibigyan tayo ng mga trials and tests. So obviously ang test, minsan bumabagsak. Amen? Ulit. Next time, sana 3 taon ka na sa grade 1. O sana naman, perfect mo na. May mga ganun na. Sino ba yung kilala kong ganun? May encounter po sa trabaho, ganun. Pero yung pinagbutihan niya kasi, nakita niya, napahiya siya, tumatanda na ako eh. Nagtiyaga siya. O. Gano'n naman talaga. Pero mas maganda nga, mas maaga. Gano'n na tayo. Amen. Sinasabi na sa'yo eh. Ito yung example na nagtiyaga, nag-aral, nagtapat. Mas ganito yung buhay niya. Kinumpara sa Hindi ka pa makikinig doon. Puro gano'n na nga eh. Kahit sa libutan eh. So yeah, number 4, give trials and tests. Number 5. Okay, basa niyo po dyan. Ready, go. Thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot sweat disport thee. Yes, so maganda dyan. May pagsubok, pinatagal-tagal siya. Pero ano yung point natin dyan? Yung damit daw nila, hindi na luma. Pwede ba? Sino may 40 years na damit dito? Sige nga. Ilang taon na ba ako? Meron akong damit dyan na college pa ako, damit ko na. Wala pang 40 years yun. Yung tagal nun ha. Pero naluma yun. Kaya nga ngayon, nipis na nung inalis ko na rin yung manggas kasi nga kailangan ko ng basahan eh. Ano yung pwede mo kumpara dyan? Sasakyan, di ba? Naisira yan eh. Ano pa? Yung lakas mo. Alam niyo yung mga patotoo ng mga si Moses, sino ba yung mamatay na malakas pa? Si Joshua, si Caleb. Sinong alam nyo? Kaya paulit-ulit yan dito, meron yung lesson. Ano yung sabihin nun? Puro protektahan ka ng Diyos. Amen? Hindi yung nagpapastor ka ng... Hindi lahat pero panalangin sa sarili ko siyempre. Abot ako 80 for example. Ang pangit naman ng
Ilan na ba ako ngayon? 45. Pag 50 na ako, mahina na ako hanggang mag-80. Bakit naman nun, di ba? Gusto yung habang parang sasakyan, nagagamit, maayos, yung lugar, aircon, ano man yan, rep. Ang ganda nun yung, yes, tumagal-tagal ka dyan, pero protektahan ka. Amen? And then, pati yung swelas, yung kanila sandals eh. Sapatos, nakakita yung sapatos na ganyan. May sapatos akong ganyan, tagal na eh. Pero palitan na yung swelas nun. Pero, minsan lang, sabi nga ni Pastor eh, pag wala kang pera, hindi naluluma yung ano mo eh. Si Pastor kasi lumaki nga sa ano yun. Sabi niya, ba't hindi naluluma? Kasi wala kang pambili. Wala, hindi maluluma yan. Kasi alam mo, aalagaan mo yan. Ito, ang maganda dito, talagang Diyos inalagaan sila. Kaya number 5, paano malalaman ng Diyos? Susubukin ka niya, pero poprotektahan ka din niya. Ganun yun. Ibig sabihin, pinapreserve ka. Deliver and protect to the trials. May trials, pero hindi kayo pababayaan. Yung talagang wala. Ayoko na kasi talagang pinabayaan ako ng Diyos eh. Hindi naman ganun. Susubukin ka lang, pero makikita mo siya lang pa nag-provide. Buhay ka pa. Diba? Si Pastor John, ganun din na ano ni Pastor dun eh. Kasi minsan, ang hirap po ng buhay, ganyan. Kaso to, Brad, nananaba ka nga eh. Mabuti pa rin ng Diyos. O, amen. Tama naman, di ba? Kasi kung ikaw yung gutom na gutom, mamira, nananaba ka dyan eh. Patawa lang yun, pero totoo din. Amen. Ako, wala akong karapatan magsabi nun. Ang hirap ng buhay, nako. Kaya ganun din po yan. So, nasusubok tayo kasi nagpapatuloy tayo kasi nakita natin may pagsubok pero dinideliver tayo ng Diyos, pinoprotektahan. Amen? So, yun yun. So, kaya po ganyan ang buhay natin, ganyan eh. Mga estudyante pa lang, may pagsubok, may exam, may para sa inyo rin yun, para tumalino ka, ay bumagsak. Sige lang. Ayusin mo naman this time. Amen? Pansin ko yung sapatos ni AJ, ang ganda eh. Amen, tama ba? Makita ko sa picture, ang ganda eh. O, sabi ko na eh. Di ba? Ganda na sapatos nito. Talo pa ako ah. So, sabihin, hindi naluluma. Amen? Kasi may napapalitan. Ganyan ang Panginoon eh. Kaya, magtapat tayo. Amen? Magtiwala tayo sa Kanya. Paulit-ulit po yan. Subo ka, bibigyan ka ng Diyos. So, lalo ka ngayon nagtatapat kasi ganun pala ang sistema ng Diyos. So, subukin ka, then pagbibigyan ka, protektahan ka. Wala gusto ko sabihin doon. Sige, number 6 na. Ang bilis ko ah. Ito na yung mahaba. Ulit tayo sa 5. Okay, basa. Ready, go. Thou shalt also consider in thine heart that as a man is in every son, so the Lord thy God is in thee. Mga bata, ito na naman. Paano malalaman na maayos isang bata? Tapat to, maayos tong batang to. Pero yun nga, minsan nagbabago naman yan eh. Pero nga kasi, meron din mga reprobate. Sana walang reprobate dito. Talagang pinapalo mo, lalo tumitigas. Okay? Sabi dito, thou shalt consider. Isipin mo to, isipin mo. Huwag mo sabihin maarte ka, huwag mo sabihin, pinalo ako eh. Diba ganun naman talaga nangyari sa kanila. Nangyari sa nauhaw sila. Binigyan naman sila ng tubig. Pero ba't ako nauhaw? Gusto mo to. Gusto mo, hindi ka nauuhaw. May pinag-aaralan ko nga sakit ko ngayon. Maganda daw, fasting din eh. Ay sabi din sa nakakita ko, pag 36 hours ka daw di kumain, parang nag-ano ng miracle yung katawan mo, lumalaban. O kaya okay pag sinugutom dito. Ayaw mo magpagutom, pero minsan ang galing daw ng katawan ng tao eh. Gusto ko subukan yan eh. Kahit tubig lang, di ba? O si Ma'am Joy, inaano ni Bad, ina-encourage. Fasting, 36 hours. 3 araw po yun. Kaya mo ba yun? Tutunawin daw lahat yan, yung mga taba. Tapos basta may magaling siyang yung gumagana po. Kasi nga alam ng katawan mo, walang pumapasok na pagkain ah.
Gagawa siya ng ano, paraan. No? Maganda tubig, syempre. Huwag niyo ano yung tubig. So, gano'n sabi dito, pag-isipan mo. Huwag kang maarte dyan, huwag kang pabebe dyan, yung mga bata, ah. Pag pinalo ka, huwag mo sabihin, hindi ako mahal. Kulang ka pa sa hataw. Kasi sinasabi mismo dito, kagaya ng magulang na pinapalo naman ang kanyang mga anak, ganon din ang Panginoon. Huwag ka magpapabebe dyan. Parte po yan ng proseso. Paano tayo tinuturuan ng Diyos at nalalaman yung ating puso natin. Amen? Kaya hindi ka pwede mag-ano eh. Gusto mo maging mayor, hindi ka mabuting anak, for example, ganun. Kaya si Vico Soto ngayon, ang tunog ng ano eh, kaso pero parang showbiz pa rin eh. Kasi mga Soto po yan, mga politiko talaga yan. Nalaman ko lang. Isa yan sa mga framer ng ating constitution, yung tito-tito nila. Hindi si tito yung tito-tito. Lolo. Anyway, kung maayos si Vico, amen, di ba? Sana nga, kasi may Christian background yan. Hindi ko alam gano'n ka-Christian. Anyway, pero kung nag-preach siya ng against kay sa ano niya siguro, pero hindi niya gagawin yun eh. Maniniwala pa ako sa kanya. Pag sinabi niyang, magpasensya yung pamilya ko, mga babaero, baka maniwala pa kay Vico Soto. Amen? Pero mukhang hindi niya gagawin yun. Okay, yun. So, ano daw? Paano malalaman? Pag pinapalo, isensa proseso, I mean. Yan ang ating tema ngayon. Paano malalaman ng Diyos at ikaw? Ano bang proseso ng Diyos para malaman yun at mangyari nga yung may faithful ka? Una, binibigyan ko ng commandments. Pinapasunod ka. Pangalawa, pinapangakuan ka. Nakikita doon, naniniwala ka eh. Pangatlo, binibigyan ka ng time mag-perform. Makikita doon kung matyaga ka, hindi. Pang-apat naman, talaga may pagsubok. Iba pa yung pagsubok sa palo, no? Magkaiba eh. And then, kasi ang point natin number 6, 5 muna, deliver and protect you to the trials. Pero number 6, further and continuous instruction. Parang yun nga, parang bata nga na, sabihin mo lagi, maligo ka, mag-toothbrush ka, maging magalang ka, paulit-ulit po yan. Yun lang yung, hindi lang basta yung palo, okay? Kaya hanggang 10 to 20, unahin na natin to. Hindi tayo matatapos eh. Hanapan nyo sa 10 to 20. In-instruct siya dyan hanggang, ito yung mga ginagawa sa kanila, sa atin din, paano malalaman yung puso mo, ikaw ay in-instruct ng patuloy. Further and continuous instruction. Yun ang point number 6. Kapag sinasa nyo dyan, when thou was eaten and art full, doon muna tayo sa 5, yun nga, pinapalo, di ba? So, gaya ng anak, na hindi naman natapos yan ng isang araw, isang linggo, yung anak mo, di ba? Patuloy-tuloy yan, natuto yan ngayon, bukas, nakalimutan na naman yung natutunan niya. Instruct ulit, gano'n ang Diyos eh. Lalo na daw, pag ikaw ay nakakain na, nakatikim ka ng konting kasaganaan, napuno, nabusog, anong dapat mong gawin? Tinuturuan tayo magpasalamat, di ba? Yan, mag-pray, magpasalamat. Kailangan din yun. Pag hindi nagpapasalamat yan, ano yan? Ang feeling niya, entitled yan. Of course, dapat pagkain tayo. Dapat masarap, dapat. Bakasyon tayo, syempre naman. Diba? Ganun yan. Kaya tinuturuan din natin silang in-instruct natin magpasalamat. Yung sasabi dito, pag ikaw ay busog na, magpasalamat ka naman. Nakita mo yung blessing sa'yo, magpasalamat ka naman. At mag-iingat ka. Bakit? Kasi daw, nakakalimot yung tao, lalo na pag ganun nga eh. Pagkakala mo, puro blessing, tuloy-tuloy na to. Hindi mo alam. Minsan, pwede kang, at nangyayari yun. Ayaw natin mangyari yun. Kaya nga, tuloy-tuloy tayo magtapat. Pero minsan daw, pag, yun, mga bata, pag ganyan, alam ko, lagi may pagkain, sasayangin yung pagkain, lalaro. Ngayon, mga batang malilit, wala, ganun talaga yan eh. Kaya tayo, in-instruct natin yung mga anak natin, ubusin mo yan. Sinandok mo yan, di mo ubusin. Huwag mo isasandukin. Sinong uubos dyan? Nanay mo na naman. Buti kami, may taga-ubos kami, Stephen. Kasi ako, di ko na kaya eh.
Yan, so so itong beware, ibig sabihin, ini-instruct siya, uy, huwag kang makakalimot. Kasi daw, ito, lest when thou eaten and are full, and has built goodly houses, mayaman na, oh, mayroon ng bahay, mayroon ng Innova, kunwari, ganon. Ang dami, ang laki ng sweldo, ang dami ng, dami ng goat. Diba? Tuloy-tuloy na po yan, kung marunong ka na, diba? Tuloy-tuloy na yan eh. Doon tayo nakakalimot. Ganon po yung problema dyan eh. Na silver and gold, meron kang sa bangko, lahat ng bangko meron kang 500,000 lang bang covered dyan. Late naman. Hindi mo nga maano yun. Kunwari lang na mayaman ka na talaga, ang konti naman ng bangko. Kasi wala kang paglagyan eh. Ganun po madalas yung yumaman na nakakalimot. Yan. Kaya tayo ni-instruct. Amen? Huwag kang mayabang, huwag kang kampante, huwag kang, huwag kang makalimot. Yung ibang marami na experience na ganyan, nung una, mga bata, tapat yan kasi umasa sa Diyos. Yung medyo naka-graduate na, kumikita na, hindi ko na kailangan ng Diyos. Nakalimot ka na. Amen? Yung iba, tapos yun naman, pray ako na maayos sa pangasawa, Lord. Nung nakapangasawa na, ayaw na rin. Para bang wala na akong hihilingin kay Lord. Ano ka? Kaya continuous tayong ini-instruct. Kaya again, point number 6, further and continuous instruction. Ganyan po yan. Nalalaman ng puso mo. Pag nakikinig ka pa rin, hindi ka nagyayabang. Meron ka na, pero tuloy lang paglilingkod, pag-aaral. Ang sabi pa dyan, ito pinapaalala. Ganyan tayo, di ba? Pinapaalala. Pag hindi mo alam, walang papaalala sa'yo, kaya inaaral natin yung Bible. Sabi niya, hindi niyo ba alam? Sino ba nag-aakay sa inyo, sa ganyan? Liligtas kayo? Sino? Ang Diyos. Wala namang iba eh. Patay na sila dapat eh. Hindi ka sila makakaalis dun eh. Tapos nag-ikot-ikot pa sila wilderness. Patay sila doon kung wala ang Diyos. Maraming serpent, scorpion, walang tubig. Hindi mo naalala yun. Yan. So ganyan ang instruction po. Pinapaalalahanan. Sino nagpakain sa inyo? Ito, miracle to, mana. Sino nagbuwa ng miracle sa buhay nyo? Ligtas ka ngayon. Ang Diyos, huwag ka makakalimot. At sabi dyan, dapat kang maging humble. Yung humility, actually, ito yung dapat na title nito yun. To know with thy heart. Pero sabi dyan, to humble thee and to prove thee. Isa talaga yung humility po na napakalaking point yan sa ating buhay. Kung hindi ka humble, hindi ka na magpapa-instruct. At yun na nga ang puso mo, hindi ka humble. Pag hindi ka humble, ano ka? Hambog ka, no? Prideful. Kaya tayo ay ini-instruct kahit po sa mataas na ganun po yan. Nakikita mo yung tao, kahit mayaman na, makikita mo pag humble yung pag nakinig na alaman niya, mali pala siya. Ay, mali pala ako. Kahit gano'n pa kayaman, hindi ka magyayabang. Amen? At sinabi pa dyan, that thou say in heart, my power. Ito yung wag nyo daw sasabihin sa sarili nyo. Kunwari, si Jamie, kunwari, kumikita na ng... Mas malaki pakita ko sa tatay ko, Kasi magaling ako. Wag na wag. Amen? Kasi sinasabi ng salita ng Diyos, ano daw? Hindi ikaw ang nagpayaman sa sarili mo. Ang sabi diyan, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Ang linaw po niyan eh. Paulit-ulit sinasabi sa Bible. Tsaka sa mga, kasi nga, ang daling malimutan ng tao yan. Nagkaroon ng konting business, nag-boom. Uy, swerte. Swerte. Wala swerte. Nung nag-uumpisa ka, alam mo, napakahirap niyan. Hindi mo alam ano mangyayari. Nagtatrabaho ka, doon ka magkasakit. Men, yung kilala kong ganun. Yung nagdadrive kasi siya. Hindi, yung nakwento lang pala sa akin, nagpapaayos ako sa sakyan. Binangga ako nung ba't ka binangga? Yung pala call center, inaantok daw. Andiyan na yung kung ma-timingan ka na doon, di patay ka. Hindi ka pwede magmayabang. Yung mga business na bigla nagbo-boom yan, di ba? So, huwag kang mayabang. Ang Diyos, kung sakali man na ikaw talagang pinagpala, ang Diyos na nagbigay sa inyo. Therefore, huwag kang makakalimot. And yun nga, kaya tayo continuously ini-instruct.
Yung iba pa, maging doktor na, ayaw na sa church. Eh, doktor ako eh. Oh, doktor ka ng ano, doktor din ako. Alam niyo ba yun? Doktor din na si pastor eh. Ng ibang bagay, okay? So, magpa-under ka sa Panginoon. Saan na ba tayo? So, yun, di pa tayo tapos sa number 6. Ito yung mga instruction na dapat dito makalimutan kaya tayo in-instruct. Sabi dyan, ayan nga, so huwag kang makalimot and walk after other gods. Minsan, ganyan po tayo po na. Yung mga bata, ganyan po yan. Kaya yung mga nagtatrabaho na, masisip po yung focus. Kahit Kristiyano ka, yung mga boss dyan, kala mo, babaguhin yung puso mo. Ah, yan ba tinuro sa inyo sa church? Pero alam mo, hindi usa. Sa atin, ganyan yan. Kaya pinapaalalahanan sila dito. At tayo. Huwag kang makakalimot. Kasi pag, yun nga, nakalimutan mo ang Diyos, iba na isasambahin mo kasi nakalimutan mo yung tunay na Diyos eh. Madalas naman yan sa panahon natin, pera, kapangyarihan, ganyan po yan. Kaya minsan di ka maniniwala, gano'n, ginawa ni Bill Gates yun, eh, ano, hindi naman siguro. Pag andong ka, ganun ka kayaman eh. Alam mo ba? Yung mga sobrang yaman na gano'n, sabi nga nung ano, hindi na sila, yung pera nila, hindi na nila binibili ng kotse, hindi na yan, binibili nila ano, influence. Ganun yun, pag nasusunod sila. Yan ang gusto niya. Paano mo ibili influence? Malalaman ng public yan. Meron silang paraan. By the way, nag-ano ang World Health Organization, kasi organize silang ganyan. Napabakuna ba kayo? Sa inyo yan. Na magkakaalaman. So anyway, nasa na ba ako yan? Kaya so wag kang mababago kasi kaya nga daw tayo in-instruct patuloy-tuloy. As the nations with the Lord destroyed before thy face. Huwag makakalimutan, bakit sila ang lalakas nitong mga to eh? Inabisado nyo, ilan yun? 7. Ano yan? Jebusite, Girgashite, Amorite, Hittites. Yung Hittites, malaking bansa. Yung Canaanites. Ang lakas daw ng Hittites pag inano nyo sa history. Jebusite, sabi ko na yan, no? Kaya sila sinira ng Diyos dahil sila ay mga loko-loko. Eh, ikaw ngayon, yumaman ka rin. Ikaw, ganun ka rin? Magiging ganun ka rin ba? Kaya tayo pinapaalalahan. Kasi ang puso ng tao, ganun po yan, madali ang lokohin, alala si Solomon. Oh, napakatalino pa nun. Kasi yung puso kasi nagdadrive ng ating gagawin sa buhay. Ginamit sa kanya ng demonyo. Hindi siya nasamba sa ibang Diyos, kaso mahilig sa babae. Gusto niyang pagbigyan. Oh. Ano bang Diyos mo? Ano bang Diyos mo? Sige ako din, para lang ma-please yung babae. Ganon. Magaling din ang loko-loko yung Satanas eh. Kaya dapat, si Solomon parang ano rin yun eh. Sino ba yun? Yung judge na malakas. Kalimutan ko tuloy. Samson, yan. Samson, di ba? Kung ano yung sinabi sa kanya, huwag gawin, yun ang ginawa. Di ba? Dito sa Deuteronomy rin yun eh. Sinabi sa mga, yung hari, pag nagkaroon kayo ng hari, huwag kayong paparami ng asawa, ng gold, ng silver, ng chariot. Yun ang ginawa ni Solomon. Nayari siya ngayon. Again yung point number 6 natin, ulitin ko, number 1, to know, paano natin malalaman na sa puso natin, paano tayo, anong posesyon ng Diyos para tayo magtapat talaga. At yung totoong tapat. Number 1, binibigyan tayo ng commandment. Pinapasunod tayo. Number 1 yun. Number 2, pinapangakuan tayo. Maniniwala tayo doon. Ibig sabihin, may tiwala tayo sa Kanya. Therefore, tapat ka talaga. Number 3, binibigyan tayo ng time, no? Hindi lang time, years. Minsan, na mag-perform, malalaman kung tapat ka talaga at ang puso mo nasa Diyos ba. Number 4, binibigyan tayo ng trials and testing. Number 5, deliver and protect through the trial. So, tinry ka, sinubo ka, and then, tutulungan ka rin niya. Para nga yung puso mo, ibig sabihin, kumapit sa Diyos. Kasi wala pala akong aasahan, kundi ang Diyos. Ito na kayo number 6, further and continuous instruction. Ganyan po siya. Hindi siya yung binigyan 10 commandments, so bahala ka na dyan, ha? Hindi tayo gano'n. Ganun din sa church. Alam ko na, hindi na ako good church. Kasi alam ko na 10 commandments, ligtas na ako. Hindi. Wala. Backslider in heart ka pag gano'n. Yung mga tapat talaga,
Alam niya, kailangan niya ng instruction, manatili siya, tutulong siya, habang siya tumutulong, nai-instruct din siya. So, cycle yan. Amen? Last, balik tayo 7. So, nakikita niyo na yung puso niyo. Ano yung puso niyo? Anong itsura? Itim ba? Ano? Makasarili? Ha? Masakit? Ano masakit? Masakit ang puso. May sakit. Yan. Galingin niya. Paghilumin natin. Pero sabi dito, paano daw tayo inuhubog ng Diyos at makikita natin puso? For the Lord thy God, pakibasa ulit. Ready, go. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills. Ito pala yung nakalimutan ko kanina. Yung point number 1 natin, number 2, ito yung pangako sa mga ninuno pa natin. Okay? So, sabi kasi doon, pinulfill no? Yung nakalimutan ko sabihin, no? Dito sa verse 1 pala, sorry. Which the Lord swear to thy father. So, pangako ng Diyos sa mga ninuno natin, kaya tinuro din sa atin yon, pagpapalain tayo. Ngayon, pag tayo na, andito na tayo, papangakuan ulit tayo ng Diyos. Amen? Kasi nakita natin yung tinupad ng Diyos, yung pangako niya kay lolo, lola, baka naman hindi sa akin. So, salamat kung nagtiwala kasi nakita mo na yung fulfillment. For example, meron tayong document na ganito, si lolo, lola, nagtapat sa Diyos, at nakita natin ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Medyo mas madali na magtiwala eh. Kasi nakita mo, nagtapat si lolo, pinagpala siya, ganun din ang gagawin ko. Pero number 7, sabi dyan, ikaw mismo ang papangakuan niya. And then, magandang bagay, no? Again, good land, a land of brooks of water. Again, pag maraming tubig po yung land, maunlad, mabunga yan. Ganyan lang yung ano yan eh. Kahit nasa desierto pa yan, basta may water supply na hindi nagtatapos, kasi nga, water cycle yan, di ba? Kahit po sa Israel, meron talaga totoong ganyan, buhay pa rin. Okay? Of fountains and depths. So, may fountain, may depths din. That spring out of valleys and hills. So, hanggang ano pala to, no? Sabi niyo dyan, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil, lahat na, no? Yung mga importante, especially sa panahon nila. Ito yung mga commodity ng panahon nila. Amen? Sa atin, ano yan? Bigas, tinapay, anong commodity sa atin ngayon? Internet ata, commodity na, no? A land where thou shalt eat bread without scarceness. Hindi ka magkukulang. Amen? So again, pangako na naman ng Panginoon yan. So ang tanong, magkitiwala ka ba? Doon malalaman yung puso mo. Sabi kaya, point number 7, encourage to rewards and more promises. Ngayon po tayo ngayon, naalala ko lang kasi pinakinggan ko po yung banat ng isang atheist. Ang tagal eh. Pinakinggan ko lang ba? Alam mo na. Baka may point din. At may point naman kaso obviously yung mga basic fundamental truths inano nila, tawag ito, dinismiss. Yan. At isa sa mga sinasabi niya doon, maniniwala ka po dyan. Ano? Sabi pa ng iba, maloko rin talaga ito eh. Sabi ko sa inyo para malaman kung nasa puso niyo. Amen? Nakikinig pa ba? Ang sabi ng atheist. Ano ba yan? Bakit daw? Sa mga pastor daw. Banat sa mga pastor eh. Lalo sa mga kulto. Bakit si pastor? Pag may pangangailangan, mag-contribute tayo mga sa pangailangan ni pastor. Pag tayo may pangangailangan, pag-pray natin si kapatid. Lakas mong asal, di ba? Totoo siguro sa iba yun. Amen? Sino ditong pinag-pray nyo ako, mag-contribute tayo dahil birthday ko? Ginawa ko ba sa inyo yun? So, banat lang naman yun. Pero kaya ang gusto kong sabihin dito kasi, lalo tayo magtatapat, malalaman natin kung tayo ay matapat pa at nagtatapat patuloy. Anong nasa loob ng puso natin? Pag tayo ay ini-encourage ng marami pang pangako ng Panginoon. Amen? Kung nagtiwala ka, ibig sabihin talaga yung heart mo nakafix sa Panginoon. At naniniwala ka, mapagpala siya, mayaman siya, tapat siya. Ayun yun.
Paraan niya yun, ha? So, nakita niyo ba sana? Nakita niyo po yung pinakaano natin. Ay, pinag-aaral natin. Paano natin malalaman? O ano yung proseso ng Diyos para malaman tapat tayo? To know what was in your heart. Ano nasa puso niyo ngayon? Makasarilim ba kayo? Pag medyo napako yung pangako, nakakala niyo nahuli. Ngayon, gusto mong pumasok. Siyempre, gusto maging doktor. Ay, hindi ako naging doktor. Yun nga, yung doktor sana, hindi nakikinig yung doktor ko. Sabi niya, paano pa papalakas yung lungs ko, Dok? Pabakuna ka. Ano kinalaman? Sabi, nag-research ako yung pala, yun nga, mag-aerobic exercise. Ba't di niya sinabi sa akin yun? Tamang-tama rin yung meme, may nabasa akong meme, ganun eh. Sabi, ay, Dok! Ano, may sakit po ako. Babaguhin ko na ba yung lifestyle ko? Hindi, ito yung gamot. Gets nyo ba? Sa halip na, mag-exercise ka at huwag ka magpuyat. Hindi, ito, gamot. Laging ganun yung mga doktor ngayon eh. O gusto pa maging doktor? Parang scripted na eh. Huwag kang sa Diyos. Huwag kang sabihin mo, hindi, natapad yung ko. Maging totoong doktor ka na lang. Saan ko ba nakuha yun? Hindi, merong, sino ba yun? Nay, ano si nanay? So, parang may nagtanong lang eh. Anong gagawin ko sa anak ko? Hindi ko alam gagawin. Magtanong ka lang dyan sa mga nanay dyan. Doon si nanay, 4 anak niyan eh. Sa church lang, marami ka ng doktor doon eh. Huwag kayo maniningil ha, pero sabihin kong concern talaga sa iya, hindi naghahanap ng lang. Kasi napansin ko sa mga doktor, parang nga sila ng pharma. Part sila ng sistema eh. Binigyan ako ng mga hindi ko naman kailangan. Eh ako naman syempre, gusto kong gumaling, binili ko. Nung naisip-isip, kailangan ko ba to? Tinignan ko sa internet, pang paano lang to pag yung lalamunan mo medyo ito yung kailangan mo, Makate. Eh mahal, sabi ko, nabudol na naman ako. Hindi kasi kasi nagmamadali na ako eh. Okay, so ano nasa puso mo? Kung hindi yan, mababago naman yan, amen? Yun nga, instruction na salita ng Diyos. Kung dati kang karnal, dati kang makasarili, dati kang baguhin mo na lang. Ngayon, alam mo na nasa puso mo, dapat mabago lang sa Panginoon, amen? Let's pray. Lord, salamat sa mga salita. I pray na kami po pinagpala ngayong umaga sa mensahe. Sa aming Bible quiz din po, napakalalim din pala. Hindi lang ito kwento, hindi applicable ito sa aming panahon ngayon. Bilang mga anak ni Lord, I pray na kayo pong pala. Sa Bible quiz mamaya, makita namin. Encourage din kami, aralin to Lord. Napakaganda pala yung mga example dito, Lord. Yung lesson at solid dito, Lord. Kung maintindihan namin seryosohin, Panginoon, tiwala kami lalo sa inyo. At hindi kami, Panginoon, papadala sa mga kumukonta sa inyo, mga kalaban niyo, Panginoon, na ginagamitan kayo ng mga cheap shots, Panginoon. I pray ay tiwala kami ngayon sa inyo. Makita nyo rin ang inyong glory sa amin, Panginoon, para na iba na tiwala din, makita na kayo po yung kapangyarihan pala, higit sa lahat. So, yun lang po, Lord. Pagpalain nyo rin namin fellowship magkakain naman sa lahat sa naghahanda, Panginoon, maging kalusugan namin to, Lord. Palain yung bawat isa. Hanggang mamayang Bible quiz, after the service, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.